Good morning everyone. My name is Charles Pino Nato, interns for 3. At ngayon, natasan akong mag-lecture, video lecture 3 hours sa subject na Introduction to Criminology. Kailangan kong tapusin to ng maximum 3 hours dahil nga ayun yung na-record sa amin. So, kailangan kong i-explain lahat word by word. Okay, mag-uumpisa na po ako. To start with criminology, the terms of criminology. Ano ba meaning ng criminology? It is the study regarding crime as social phenomenon. Diba? Ibig sabihin, inaaral natin dito kung ano yung mga bagay na pinagmumulan ng krimen. Ano ba yung mga pinagmumulan ng krimen? Disorganized community, kawalan ng trabaho, ano pa? At marami pang iba, di ba? Kung iisipin natin, kawalan ng trabaho, nag-result, nagbebenta na ng droga, di ba? Nagagambling na. Ayun po yung mga realidad na sanhi ng krimen dito sa Pilipinas. Nagpa-load ako last Lunes. Ay, yung yung Friday pa. Okay lang. Para makonsume yung 3 hours. Okay lang. Bakit? Connect ka? Connect ka, tapos mag-load ka na lang sa sarili mo. Kasi 2 hours to eh. Meron na ako, baka maubos. Sige. Ay, wala kang pan-load? Meron na ako, baka maubos. Sige. Okay. Okay, sorry for interruption. It includes, sinasabi pa sa criminology, it includes within its scope the making of laws and breaking of laws and the reaction towards the breaking of laws. And meron po tayong dalawang proponents or nag-propose, di ba? Nag-propose naman. Sino ba? Personality na yan. Si Sutherland and Cressy. Di ba? Sa criminology, binubuo din yung pagbuo ng law. Di ba? Sino ba yung nagbubuo ng law? Judicial. Bumubuo sila ng law, legislative body. O breaking of laws. Di ba? Pag hindi tama, 'di ba? Na-implement yung ganung laws, kaya binabreak nila, 'di ba? Mga death penalty, 'di ba? Reaction towards the breaking of laws, 'di ba? Kumbaga yung death penalty ba na 'yon? Breaking of laws. Naging pakinabang ba yun sa komunidad, sa tao, di ba? O naging sanhi pa yun para mas tumaas pa ang crime rates. Di ba? In addition, it is a body of knowledge regarding crimes, criminal, and efforts of the society in suppressing and preventing crime. Sinasabi din dito na ito ay mga binubuo ng mga kaalaman, di ba? Tungkol sa crimes, sa mga criminals or perpetrators, sila yung mga gumagawa ng krimen, and the efforts of the society. At kung ano nga ba yung mga pwedeng gawing aksyon ng isang society para mapigilan o maiwasan ang pagkakaroon ng crime. Di ba? Ano ba yung mga efforts na yun? Conducting patrol. May mga camping silang pinapagawa, may mga activities silang pinapagawa sa kada lugar, sa kada area, 'di ba, ng mga nasa sakupan nila. Ano pa ba? Maaari din yung mass media related din diyan, 'di ba?
mass media, di ba? They see, they demonstrate, di ba? They report to the public na pag gumawa sila ng crime, ay ganito rin ang mayayari sa kanila. Makukulong din sila. At ayun po yung mga way para ma-prevent or ma-suppress yung crime. Diba? Ano pa ba? In addition, ang pinagmulan ng krimen, sinasabi dyan, sabi sa Latin word, accusation. Diba? Criminology is derived from the Latin word crimen, which means accusation. Diba? Pag-aakusa, pagbibintang, parang ganun sa Tagalog. And the translated in Greek, diba? In Greek, logia, which denotes the study of. O, sino-sino ba yung mga personality, diba? Sa criminology. Sabi ni Rafael Garopalo, coined the term criminology, an Italian criminologia, di ba? Si Garopalo ay ang citizenship niya ay French, di ba? At ang field na linya niya ay anthropologist, kaya tinawag siyang French anthropologist. What do we say? What it means when we say anthropologist? Diba? Sila yung mga nag-determine ng mga unidentified person through bone, sa sukat ng buto. Ganun sila kalulupit, no? Galing. At sinundan naman ni Paul Topinard, use it for the first time in French in the same year. Ginamit niya rin yung malito yung TOS na pinag-ibisan ko. Kay Paul Topinard naman, yung criminologia, pinalitan siya ng criminology. Ibig sabihin yung sa dulo ng GIE, ayun yung pinagkaiba sa term na kinoin nila na kaya lang po, inom muna ako tubig. Dati, naging cream one ko si ano? Sino ba naging cream one ko dati? Ay, hindi pala ako nag-cream one sa Kapsu, sa Aisat ako. Kasi, mahirap yung buhay nun. Sa Aisat ako nag-aaral. Ayoko na maging pabigat sa pamilya ko. Kala mama, pati ate na magbayad pa ng tuition ko. Kaya I decided to mag-enroll dito sa Kapsu. Di na sa akin ipinatake yung cream one dito dahil may question si Sir Soliano sa akin noon, naalala ko. Sabi niya, i-credit ko sa'yo yun. I-credit ko sa'yo ito pag nasagot mo to. Sabi niya, ano daw yung type ng crime na kung saan yung tao ay nakaka-acquire, nakaka-gain ng something. At yung sinagot ko ay sa'yo yun, hindi ko siya maano, pero nasa isip ko siya, which is naintindihan naman na sa'yo na alam ko kasi nabanggit ko yung extinctive which is the other type of crimes na kung saan ay nakaka-distract, nagkakos ng distraction yung isang individual. Okay, let's proceed to nature of criminology. Ano nga ba yung mga nature ng criminology na yan? Kailangan natin aralin yan. TOS based to. Pag sinabi po natin nature, mga nature, likas, di ba? Likas ng criminology. Kung ano nga ba yung sinasakop niya.
Sinabi sa number 1, it is applied science. Pag sinabi po natin applied science, criminology as a body of knowledge as already established, universally accepted principle and concept, and these are used by other fields of studies. Diba? Kumbaga yung it's applied science, kumbaga ito yung mga binubuo ng kaalaman, di ba? Na kung saan may mga prinsipyo, may prinsipyong sinusunod, may universally accepted principle na nangyayari. Diba? At ayun yung maaaring magamit ng siyensya, 'di ba? Para malaman kung ano yung crime, kung ano yung reason yung bakit nagkaroon ng crime. Halimbawa, through biology, 'di ba? Through environment. Kaya yung mga universally accepted na eh, 'di ba? Applied science, body of knowledge as already established universally. Di ba? Na-establish na pala siya yung mga prinsipyo na yun, yung mga prinsipyo na o saan applicable na siya sa pang-araw-araw na gawain para sa siyensya. Kumbaga na makapractice na natin. Ayun yung criminology. Kung magulo man yung explanation ko, siguro i-improve muna lang next time. Criminology is a body of knowledge as already established, universally accepted principle and concepts, and these are used by other fields. Applied science. Diba? Kumbaga, sa bawat field, diba, na nasasamahan ito ng siyensya, na kung saan yung siyensya na yun ay mag-result sa practice, na kung saan pwedeng mag-solve ng krimen, magbigay kaalaman sa mga estudyante. Ano ba yun? Yung mga applied science. Diba? Ayun yung mga applied science based on my understanding. Baka malobat na ako ah. Pag sinabi namang sa number 2 naman ng nature of criminology, it is social science. It is studied as crime as social phenomenon. Crime is social problem which has great impact to society. Ibig sabihin po natin dyan, may malaking kinalaman po sa atin ang pagkakaroon ng society. Diba? Para mabuo ang krimen. Society ang pinagmula ng krimen. Dito, sabi dito. Dahil nga, yung society hindi naman perfecto. O, meron po tayo mga squatter area dyan. Diba? Na kung saan lumaki yung mga unhealed person, broken person. At yung broken person yan, which is ayun yung nagde-deprive sa kanila para makapag-isip ng tama. Diba? Kaya malaki, nandyan din yung impluensya. Kaya malaking bagay ang pagkakaroon ng, 'di ba? Ng malaking bagay ang impact ng society, 'di ba? So paano tayo mag-react, 'di ba? Sa isang individual. Ito, bigyan ko ng example sa social science. It is study of crime as social phenomenon. Crime is social problem which has great impact to society. Sa isang society, meron isang problema. Ano yung problema na yun? May mga tulak. Diba? Punong-puno ng droga. Diba? May mataas yung aggression ng mga tao doon. Diba? Ano ba yung mabubuong society ng tingin mo? Diba? Which is resulted to disorganized, diba? Weak environment kung saan di nila na-i-strive yung sarili nila towards sa full potential nila eh. 'Di ba?
Dahil naniniwala ako sa kasabihan na being free from drugs, di ba, will bring to us an affluent life and society. Di ba? Yung society, kung yung society na yon ay, di ba, puro droga, ang daming user, di ba? It has no best chance na magkaroon ng magandang, di ba? Puro law-abiding citizen yung nakatira doon. Walang chance na ganun yung mangyari. Kaya sinasabi rito na it is social science. Society ang pinagmula ng krimen. Diba? At paano natin masosolusyonan yun? Diba? Yung crimes na yun. Be the one who good to yourself. Diba? Follow the rules, follow the law. Diba? And be the one who models to younger generations kung ano nga ba yung mga actions, di ba? Para mapanatili yung good personality or good behavior ng some children. Good character, di ba? Yung action naman natin yung magtuturo kung paano dapat. Di ba? Hindi yung sa sinasabi natin. Isa pa dito, ang sinasabi din sa nature ng criminology ay ito daw ay dynamic. Pag sabi dynamic, the concept of criminology and their application adapt the changing of times. Diba? Kumbaga, it change as time pass by. It change Ano bang mga halimbawa na yung criminology, diba, ay nababago. Dati wala namang polygraphy. Diba? Ano pa ba? Nababago yung batas. Ay ibig sabihin ng mga dynamic. Diba? Yung criminology, part siya ng law. Ano pa ba? Nababago yung batas. Nababago yung penalty sa isang batas. Through the weighing ng mga nasa kinauukulan. Isa pa dito. Ngayon, tag-init. Uso na naman yung aggression. Uso na naman yung physical injury. Crimes against person. Diba? Tas sa pag-winter naman, bare months. Uso na naman ng property crimes, di ba? Yung sinasabi niya rin, nagbabago. Dynamic. Pag sinabi namang it is interdisciplinary, kumbaga, many disciplines are involved in the study of crimes and criminal behavior, which may include sociology, psychology, psychiatry, economics, and other fields. Diba? Sa concept ng interdisciplinary, kumbaga may mga bagay na kung saan kailangan natin aralin crimes, criminal behavior. Paano nga ba nabubuo ang crimes at criminal behavior? Nandyan na ang sociology, di ba? Nandyan yung society. Kumbaga, yung interdisciplinary na to masyado siyang malawak. Di ba? Sa crime, related sa crime and criminal behavior. Paano ba nabuo yung criminal behavior to society, sociology, di ba? Halimbawa, disorganized doon sa isang lugar. Malaki yung chance na magulo din mag-isip ang bata. Laging prone sa away. Prone sa gambling, prone sa droga. Yun yung mga, diba? Society. Nandyan na lahat society yan Diba? Pangalawa, nandyan din naman yung psychology, behavior.
Nakakaranas tayo ng depression, anxiety, trauma. Ayun yung reason ng criminal behavior natin. Di ba? Mga unsatisfaction na sa mga kabataan natin. Di ba? May dati kasi, I was student by my mom, by Ma'am Madeline. Sinabi sa amin ni Ma'am Madeline noon na 'di ba sa psychological stage ng psychosexual stage ng ng tao, 'di ba? Na ginawa ni Sigmund Freud yung anal, oral, latency, balik, 'di ba? Tsaka yung pinaka nakalimutan ko ng isa. Yung pinaka-matured na sila, spiritual. Ayun yung pinakalas eh. Tapos, once, sabi ni Ma'am Madeline, once daw na hindi daw na-satisfy yung isang level doon, di ba? Sa isang bata, yung bata na yun, nasa best chance. As a best chance siya na makakumit ng crimes, di ba? Nagkakos daw ng abnormalities yun. Di ba? Which is sobrang delikado. Kaya mahalaga rin talaga na isang babae, magkaroon siya ng sarili niyang good parenting. Mga magiging parents na yan, papasok sa mga na yan. Mga papasok sa buhay mag-asawa, buhay asawa. That magkaroon sila ng parenting talaga na maayos. Diba? Paano malalaman? Through webinar, through seminar. Kasi may friend ako sa ano bang religion niya? Adventist siya. Ayun, tinuturo niya yung mga parenting. Di ba? Malaking factors yun. Dahil you are the one who are responsible to be a good role model, di ba? At sa pagbibigay ng disiplina sa anak mo. Pag mali ang pagpapalaki, malaking bagay din magdulot yun ng kalikuan ng buhay ng isang tao. Kaya advice ko sa sarili ko din at sa inyo guys. Malaking bagay ang parenting. Sisigawan mo yung bata. Ikaw, tatay ka, nasisigawan mo yung bata. Diba? May mga trauma na pumapasok sa isip niya. Nag-aaway yung mag-asawa sa harap ng bata, nagmumuran. Malaking factors yung impact sa bata. Sarap din pala mag-lecture. Siguro kaya talaga nangyari to para, yun nga, at least, yung pagsasalita ko ng ganito, pwede kong, pwede ako maging akadim, di ba? Di natin alam yung plano ng Diyos eh. Ang Diyos, bigla-bigla na binibigay ng Diyos kung ano yung para sa'yo without knowing na, ito na pala yun, di ba? Okay, let's proceed. Pag sinabi naman natin, it is nationalistic, the study of criminology takes into consideration the history, cultures, and social norms and the laws of the country. Each country has its own set of laws and crimes are defined by the laws of the country. Ibig sabihin nito na ang pag-aaral ng kriminolohiya ay may kinalaman, di ba? Sa history, culture, social norms, and the laws of the country. Kumbaga, inuha yung law, di ba? Sa history, di ba? Sa innovation, ibig sabihin ng history, innovation. Related yan yung innovations. Dahil ang bawat history ay may iba't ibang level, di ba? Para magawa nila yung law. Naangkop pa ba sa kapanahunan ngayon kung i-implement natin ngayon yan? Ganun ang law. Ay ganun ang pag sinabing nationalistic. Diba?
May kinalaman sa social norms, di ba? Kultura. May kinalaman din sa kultura. Bakit ba? Ano ba yung mga kultura na yun? Pag sa history, culture, social norms and other kultura, mga kasanayan, social norms, mga kaugalian sa sa isang lugar na dapat na ugaliin nila. Diba? Maaari din daw dun kumuha yung batas. Kumbaga, they give importance. Ayun na lang. They give importance sa history, culture, social norms. Diba? At sa mga batas ng country. Ganun yung nature ng criminology. Kaya di mo rin pala masasabi yung course ng criminology, no? Galing. Diba? Sinabi rin ito, pag sinabi nationalistic, each country has its own set of laws and crimes are defined by the laws of the country. Ibig sabihin naman, nationalistic, ayan, meron din batas ng iba. Meron din silang set of laws, di ba? They ini-execute or ini-enforce sa lugar nila. Nakakapagod din pala magsalita. Kaya pala dapat di ako natutulog sa lecture. Ma'am Shelby, sorry po, minsan nakakatulog ako sa lecture. Sarpen. Siguro sa pagod lang din. Bawi na lang ako sa board. Mas lalo na yung time ni Sir Eusebio. Sir BJ. Kasi jogging kami noon ng 4:30. Gising kami 4:30 noon that time. Yung first lecture namin noon kay Sir BJ. Syempre 3:30 pa lang. Gising na ako eh. Sabay dire-diretso yun. Ligo. Sabay lecture ng appraisal namin. Talagang nilalabanan ko naman kasi yung antok ko. Kaso talagang wala akong kape noon. Talagang may kape ako. Talagang para gising na gising ako. Nabakapikit-pikit tuloy ako sa harap. Sabi naman ni Sir BJ, natural lang yan, okay lang yan. Tao tayo. Pero para sa akin, inside ko doon, mali pa rin talaga. Siguro, circumstances lang din napagod kami. Kaya yung panahon na parang nalaman namin siya, pinatulog kami. Parang, ano na lang ni Ma'am, pinalagpas na lang ni Ma'am. Nakakaya din yun. Pero okay lang. Mahalaga. Nakakabawi, diba? Bumabawi. Nawala yung ledge, yung ano ko yung teka lang pa, yung PPT Oops. Okay, dito tayo. Sa prinsipyo naman tayo. Pag sinabing principal divisions of criminology, ba? Kumbaga, mayroon pala tong mga division ng criminology. 3 sila. Criminal etiology. Pag sinabi natin criminal etiology, sinasabi dito, division of criminology which studies the causes of crimes. It includes the various theories, classical or modern factors. Biological, social, psychological, psychiatric, sociological, geographical, and criminogenic. That account provides a concise discussion of theories of crime causation. Ang pinaka-concept sa criminal etiology ay ang pagkakaroon ng krimen, sanhi ng pagkakaroon ng krimen, causation. Theories of crime causation ay napapasok doon. Diba? At ano nga ba yung mga theories ng mga cause o sanhi ng krimen? Diba? Nandiyan na yung fields ng biological. Diba? Pag sinabing biological, ito, yung nanay na ito. Or yung magulang na ito. Ganun. Mamatay tao.
Matik na. Malaking bagay na malaking matapang. Ayan, matapang. Malaking bagay na ganito rin ugaliin nito. Ng isang bata na to. Ganon. Di ba? O sa psychological naman, or yung behavior ng bata. O, nabago. Nagkaroon ng trauma, nagkaroon ng depression, nagkaroon ng di ba? Binuli dati. Di ba? May mga times na sa isang bata, gaganti ako. Diba? Yung mga ganun. Psychological. Pag sinabi naman psychiatric, utak ng tao. Nabaliw, di ba? Nabaliw ang isang tao. Kaya nakagawa ng krimen, feeble-minded. Di ba? Di alam yung ginagawa. Walang discernment. Simbaga sa utak na basta sa utak siya related. Ano ba? O yung mga imbecile, nakagawa niya ng crime. Dahil nga may pagkukulang sa utak nila. Through psychiatric o may psychosis, may hallucination. Pinatay ka kasi kala niya, babaril mo siya. Nakita niya may baril ka, nag-hallucination. Uy, babaril ako na ito, kailangan kumilag. O, yung baliw, nung nag-hallucinate, binaril ka din. Diba? May psychosis, diba? May psychosis, yung santa. Baga may lost contract of reality. O, ang ginawa mo, may lost contract of in reality ang ginawa nun through delusions. Kala niya may masamang bala ka sa kanya, gabi-gabi iniisip mo siya, papatayin ka niya. Kaya ang ginawa ng may delusion yun, pinatay ka niya. Ayun yung mga reasons ng pagkakaroon ng psychiatric para magkaroon ng krimen. Sociological, society naman. Pag sinabi po natin sa society, ayun nga po yung mga social disorganization, social association, differential association, ayun yung mga sanhi ng pagkakaroon ng krimen sa isang society. Geographical, saan ba siya naangkop? Di ba? Through squadra ba siya? Sa probinsya ba siya? Kaya dyan po pumapasok ang rural, pati yung urban. Pag sa rural, probinsya, ibig sabihin, mas less yung crime rate doon dahil nga, alam mo naman, iwala yung bahay. Diba? Wala ganong tao, pamilya lang ang nandoon. Which is, malaking cost yan. Malaking sigurong dahilan para hindi na magkaroon ng krimen sa kanila. Diba? Sa rural. O nandiyan din naman, marami silang pinagkakakitaan doon. Maraming palay, maraming isda. Diba? Maraming isda sa probinsya, maraming puno. Hindi tayong harvestin doon. Hindi ka magugutom doon para maisip ka pang mapagpanakaw ka pa. Nandito din naman ang sinasabing sociology of law. It is a scientific analysis of the condition from which criminals are laws are developed. Kumbaga dito may science na. Diba? May scientific analysis na sa criminology. Diyan na pumapasok yung mga polygraph, photography, dactylography, fingerprint, yung mga forensic toxicology. Nandiyan ang scientific analysis, di ba? Kung bakit nagagawa yung criminal laws. Ang pinakamagaling na nagturo sa akin ng criminal laws, wanna share. Si Sartador. Magaling na prop yun para sa akin. Binubos niya yung moral ng isang estudyante para mag-aaral pa ng mabuti. Long live Sartador. Salamat po sa kapanahon na binigay niyo po sa amin sa pag-aaral. Salamat po Panginoon sa buhay ni Tornador. Pagpalain niyo po siya. Ganyan po mga prop namin, advisor namin. Next, let's proceed to penology or corrections.
Sinasabi sa penology or corrections, it is division of criminology which scientifically analyze the correctional methods, rehabilitation, and treatments of offender. Sinasabi na ang criminology parte niya, di ba? Ang penology at corrections na kung saan ina-analyze, di ba? Ina-analyze ng pag-aaral na to ang tamang methods ng tamang methods ng rehabilitation at treatments ng mga offenders. Dahil nga, tinatawag silang ASTIC. Kailangan nila ng rehabilitation. Ano nga ba yung mga rehabilitation sa kanila? O, nandyan din yung sports and recreation, nandyan yung mga vocational training, nandyan din yung pagkakaroon ng religious activity, nandyan din yung education, di ba? Sa UP, meron silang entrepreneur program course na kung saan yung mga offenders ay may karapatang mag-aral. Nakakapag-aral sila nung panahon na nasa correction sila. Which is malaking bagay yun para hindi masayang yung panahon ng mga offender. Di ba? Sayang yung panahon ng mga offender eh. Ayun, paglabas nila, may diploma sila, nakapag-aral sila. Which is malaking bagay para sa kauunlad nila eh. Na hindi sila maging unemployed paglabas nila. Di ba? Kaya saludo po ako sa mga taong may ganun na minungkahi, di ba? Sa paaralan na yun, sa correction na yun, sa penology na yun, para yun, matulungan yung mga pamilya. Marami, di ba? Maraming matutulungan yun eh. Yung pinag-aaral mo eh. Pamilya, maaaring community, sa workplace, di ba? Dahil meron silang contributions, di ba? May mga contributions sila para, yun, mawala yung unemployed, mawala yung pagiging unemployed nila, mawala yung pagiging recidivism nila, mawala yung pagiging repeat offenders nila. Saludo po tayo sa mga nagmumungkahi ng ganong mga program. Kaya, sana, ayun yung mga pinakaunang tinatrabaho ng mga gobyerno. Kasi alam mo naman yung justice sa Pinas, mabagal. Ang tagal ng hearing, ang daming yung iba tamad judge, absent prosecutor, reset, which is malaking bagay na nasayang yung oras ng isang tao. Diba? Gusto nakakapag-aral sa labas, nakakapagtrabaho sa labas. Ginawa din balance kasi meron naman tayong institutional correction. Diba? Pero, malaking bagay din talaga na ayun nga, na yung courses na minumungkahi sa penal institution, BJMP, correction, tulong na makapag-aral yung mga nasa bilangguan. Okay. Let's proceed to criminology. Studies the different factors that entrance the development of criminal behavior such as criminal demography. Ano nga ba ang criminal demography? Pag sinabi natin criminal demography, ayun yung sinasabing may kinalaman ang populasyon para magkaroon ng krimen. O population ng lugar, ang daming batang nanilimos. Ang daming subculture, diba? Na kung saan yung subculture na yun ay may creation sila ng sarili nilang norms, diba? Ng pag-uugali sa isang grupo na yun, which is not conform to the normal norms, diba? Sa mga norms. Nandyan din naman yung criminal epidemiology, di ba? Spatial distribution in community. Kumbaga yung community, malaking factors siya na magkaroon ng criminality. Diba? Healthy community. Diba po? Ano ba natin masasabing healthy community? Puro law-abiding citizen.
yung nakatira doon. Diba? Pag unhealthy, unhealthy community, daming crimes, daming drugs, daming prostitution. Ayun yung mga mostly yung na-encounter ng mga tao. Letter C, nandiyan naman yung criminal ecology, di ba? Na yung environment to ay may kinalaman sa criminality. Di ba? Pag healthy environment, pag mayaman environment mo, edi maganda rin yung punang criminality. Pag pangat yung environment mo, may criminality. Diba? Halimbawa, yung environment ko na to, kasama ko na to, puro nagdodroga. Lugar na to, puro droga. Lugar ng tundo May best chance na ang kriminality doon ay puro drug user, puro drug pusher, di ba? In reality, nandiyan din naman ang criminal anthropology, the study of criminality in relation to the physical constitution of men. Diyan naman na pumapasok ang atavism. Pag sinabi natin yung atavism, yung physical features nila, nagde-define daw sa kanila yun. Diba? Na maging criminal ang isang tao. Letter D, nandiyan naman ang ating criminal psychology. Sinasabi naman sa criminal psychology, the study of human behavior in relation to criminality. Pag sinabi naman natin human behavior, maganda ba ang behavior nito para makakuha ng krimen? Di ba hindi? Di naman makagawa krimen pag maganda behavior ng isang tao. Di ba? Pag yung behavior ng tao, complaining, walang patience, diba? In relation to criminality, human behavior, diba? Human behavior mo nag-cause sa'yo ng pagkakaroon mo ng ng crime record, diba? Pero ito, ikaw mainit yung ulo mo. Example, ikaw mainit yung ulo mo. Diba? Behavior mo mainit yung ulo mo at manapak pag gutom ka. Diba? Ayun yung cause ng criminality. Diba? May kleptomania. Hindi maiwasang makapagnakaw. Diba? The one who can't resist, diba? Steal something or na hindi naman sa kanya. Nandiyan din naman ating pyromania. Sabihin natin pyromania. Diba? Maaaring mag-cause ng arson, destructive arson. Nandiyan din naman ang ating criminal psychiatry. Diba? Nandiyan yung mental disorders para makagawa ng krimen. Diba? Yung tao, baliw pala. Diba? Mahilig mang rape. Ayun yung parang fetish niya, mental disorder niya. Parang mas nabuhay siya pag nakapang-rape siya. Ano ba? Yung may mga hallucination uli, yung may mga psychosis uli, may mga dissociative disorder, diba? Yung may mga schizophrenia. Yun yung mga reason yung parang nakagawa ng krimen sila. Delusion, di ba? Sinabi ko na kanina yan. Delusion, false belief, belief ko papatayin ako nito, inunahan ko na, di ba? Ganun lang naman, unahan lang. Kaya pag nakapasok ako sa tribunal, ganun talino ko. Ay hindi, si Diyos ang Lord ang naglalagay kung saan ba talaga ako. Victimology. Pag sinabi naman victimology, ano nga ba ang role ng victim sa crime commission? Diba?
Pagiging suitable target mo. May alam mo na ang babae ka, tapos gabi na, tapos lumalabas-labas ka pa. Diba? Ayun yung contribution ng mga babae para makagawa ng krimen ng isang tao. Diba? O try mong gabi, huwag ka na lumabas. O may magagawa pang mga rapist niya na naglilibot-libot pa pag gabi, naghahanap ng mga biktima. Diba? Let's may baril ka. Takot yan. Major areas of studying criminology. Nandiyan naman may mga major areas pa. 6 yan sila. Criminology is a body of knowledge regarding its crime and social phenomena. It is a body of knowledge regarding making of laws, breaking of laws, and the action of the people toward breaking of laws. It is a Latin word crimen, which means accusation, di ba? Sinasabi ni Rafael Garopalo, criminologia. Sabi naman ni Paul Topinel, criminology. Di ba? May sarili-sarili silang term. Criminal law. Criminal law, pag sinabi natin criminal law, is a division of law. Diba? It's a substantive law. It's a public law that defines crime, threats of their nature, and provide for their punishment. Pag sinabi naman natin jurisprudence, ano ba yung jurisprudence? Ito yung mga decision of law. Diba? A decision of Supreme Court, the highest court. But the last resort. Court. Law enforcement at administration. Ibig sabihin ng law enforcement, may law na ina-enforce. May administration, there is policies na pinapalo sa isang organization, na ini-implement na policy sa isang organization. Diba? Which is binding, diba? Sa mga employees or staff ng isang organization na yan. Pag pinabi natin forensic science, ito naman yung mga pag-aaral, diba? Sa siyensya, na may kinalaman sa siyensya, na kung saan in relation sa pagpe-present ng evidence sa court, diba? Kumbaga, ang pinaka-goal ay magkaroon ng justice. Diba? Justice. Kumbaga, ito na nangyayari sa court. Pag sinabi naman natin crime detection investigation, hindi na papasok ang ating CDI. Pag sinabi ang CDI, ayun, investigation, intelligence. Diba? Andyan din naman ang ating correctional administration or sinasabi nating COAD. Nandiyan yung institutional correction, non-institutional correction. Ano nga ba binubuo ng pag sinabi institutional correction? Ano ba sinasabi natin pag institutional correction? Ibig sabihin, sinasabi yung sentence inside the prison, inside the jail. Pag sinabi naman natin yung institutional, sinaserve ang kaso sa labas. Diba? Sa labas ng institution. From the word itself, non-institution. Diba? Paano ba sila na ano ba ang mga non-institutional correction? Nandiyan ang probation, which is the disposition under which the defendants after release and conviction subject to court with supervision of probation officer, serving the community under supervision of probation officer. Nandiyan din ang parole, which is serve yung 1/4 portion ng kaso mo, ng penalty mo para makakapag-abili ka ng parole. Nandiyan din yung tawag doon, yung mga executive clemency natin, diba? Pardon, amnesty,
commutation of sentence, reprieve, di ba? Yung reprieve na yan, ginagamit yan sa mga death penalty. Di ba? Kasi nga, meron silang temporary stay of execution. Kumbaga, yun muna gawin. I-release muna natin yung papatayin na nahatulan para sa death penalty. Kumbaga, temporary Kumbaga, hindi nila muna gagawin yung execution ng pagpatay dahil nga temporary stay of execution. Hindi nila basta-basta muna ginagawa. Kumbaga, yung pinaka-term nun. Amnesty, di ba? It is granted by President through concurrence of legislative. Di ba? May right term yan oblivion. It is applicable daw sa mga political offenders na nakakagawa ng crime. What else? Commutation of sentence. Bababa yung sustensya mo. From medium, from maximum to minimum. Diba? Pwede rin sa reclusion temporal to prison correctional. May mga ganun sa Islaw. Okay, let's proceed to is criminology a science or an art? Sinasabi naman ng criminology ay isang science, di ba? From the Latin word scientia, meaning knowledge, is refers to any systematic knowledge or practice. Kumbaga, nandiyan na yung mga natin. Nandiyan na yung mga tawag doon. Forensic photography, di ba? May science doon May functioning May ginagamitan ng technology. Diba? Diyan sa fingerprint, APIs, science, kailangan ng laptop, technology. Diba? May knowledge doon, may systematic knowledge doon. Sa toxicology, may science din, chemicals, diba? At madami pang iba. Polygraphy, ballistics, may science dyan. Force, di ba? Force, motion, this is science. Gravity, resistance, air resistance, di ba? Chemicals itself, may chemicals may chemicals tayo na sa pulbura. Ano bang chemicals yun? Sinabi sa amin ng lecturer namin dati, pampatapang daw yun, pag sinukat mo daw yung pulbura. Galing sa basyo. Sinasabi rin ng criminology, art din daw ang criminology. Sinasabi dito, refers to the use of skill and imagination in the creation of aesthetics, objects, environment, or experiences. Diba? Ginagamitan din siya ng skills and imagination. Diba? Sa paglilinis ng kapaligiran, environmental law, diba? Meron din tayong mga personality na may perception tungkol sa criminology. Sabi kay George Wilker, sinabi niya na criminology cannot become a science because it has not yet acquired universal validity. Kumbaga, hindi pa daw ito valid universally, kaya parang hindi pa siya makakonsider na science. Sinabi naman ni Edwin Sutherland, hope that it will become science in the future since that the causes of crimes are almost the same, which may be biological, environmental, and convection of the two. Diba? Kumbaga, yung sinabi ni Edwin Sutherland, hindi pa to kinoconsider na siya, pero may paniniwala siya na malaking chance na maging science yun. Dahil nga ang causes ng crime ay minsan ay biology, diba? Environmentally, diba? Or may aaring combination ng biological and environmental kung bakit ang isang tao, diba, ay maaaring maging rason para maging sanhi ng krimen.
Okay, let's proceed to basic theories in relation to etiology of crime, criminal behavior, deviant behavior, and human behavior. Ano yung pinagkakaiba ng tatlo na yan? Pag sinabi po nating human behavior, it refers to manner which the way in which a human react to his environment. Ibig sabihin, there is a reaction. Ayun yung pinaka-word. There is a reaction. Pag sabing attitude, you don't have any act. You are only thinking. Ibig sabihin, objective. You are in the objective phase. Ini-internalize mo pala yung kung ano yung nangyayari. Pero once the way na yung nag-react ka na sa isang sitwasyon, ayun yung makukonsider natin na human behavior. O tinatawag na human behavior. Diba? Behavior. Ayun yung pinagkaiba ng attitude sa behavior. Pag sinabi naman ng criminal behavior, ang criminal behavior daw ay isang intentional na behavior that violates a criminal code. Intentional in that it did not occur accidentally or under duress. Pag sinabi nating criminal behavior, it is behavior that violates the code, our penal code, our offense, di ba? Pwede presidential decree, executive order, infraction, ayun yung mga criminal behavior Babiolate mo yun. At ito daw ay intentional. Ibig sabihin intentional, you do it with deliberately, knowingly, and intentionally. Knowingly. Yes, you are aware of your action. Next, deviant behavior. A behavior that deviates from the norms and standards of the society. It is not criminal behavior, but it's a tendency to become abnormal behavior. It will become criminal when it violates the provision of criminal laws. Diba? Pag sinasabing deviant behavior, ayun daw yung di pa krimen. Diba? Pero, nagde-debate sa yung social norms, diba? Ang standard na sa community. For example nito sa kababaihan, diba? Yung mga babae dyan. No offense naggagala-gala pa paggabi. Tama ba yun? Nag-iikot paggabi, mga babae. May mga ganun. Sana sa mga lugar na umiinom kasama ng lalaki, puro lalaki. Diba? Tama ba yun? Puro lalaki kayo inuman ng isang babae. Ano ba? Pagsisinungaling. Pagsisinungaling ng isang tao. Dahil hindi pa siya criminal behavior. Bakit? Kinoconsider pala siya na abnormal behavior. Ano pa ba yung mga deviant behavior na deviates from norms? Pag sabi ng no po at opo sa matatanda, di mo sila nirespeto. Diba? Ano pa ba? Pambubuli, diba? Okay. Pambubuli, diba yung mga bully na porket tropa, bully. Di ba? Bakit yung gano'n? Porket tropa kayo, mambubuli na. Which is, di yan standard ng society. Ano pa ba yung mga di standard ng society? Ang dami pa kung natin iisipin. Hindi nag-resolve sa criminal liability or sa violation ng criminal law. No. Mga background, yan. Pas pinili nilang hindi na magkaroon ng trabaho. Diba? Pinili nilang maglimos, which is not violated, diba? Pero kung consider siya na parang, diba? As a human, as a person, diba? Where do our part, diba? Na makaangat sa buhay, na makakain sa sarili nating pamamaraan.
Ayan, ulitin ko. Ang mga basic theories in relation to geology of crime ay human behavior, criminal behavior, at deviant behavior. Diba? Inuulit ko, ang deviant behavior ay hindi pa criminal, hindi siya criminal behavior, kundi ito ay tendency para ang isang tao ay magkaroon ng abnormal behavior o maging abnormal. Diba?